Ito ang ginawa ko na LG top load automatic washing machine. So inverter siya, although wala nakasulat dito na inverter. So 9 kg inverter ito. So sa mismong board niya inverter. Yan, no power siya, hindi siya maandar. So okay yung mga saksakan niya. So dito talaga ang problem sa washing machine. Yan, pero ngayon nagawa ko na to. Yan, power on. Then kanina testing ko na yung kanyang spin dry, okay na. So ngayon yung wash na lang. Yan. So nakakabit na rin yung water niya. Yan, initially magtitimbang yan ng labada. Yan, kaya siya umiikot-ikot na. Timbangin niya yung labada. Yan, sensing. So nagtitimbang siya. Then siya magkakarga ng tamang amount of water based dun sa na-detect niya na bigat ng labada. Yan, so mamaya papasok na yung water dyan. So yan, pasok na yung water. Kakarga na siya. Yan. So ayaw niyang nakabukas yung pinto kasi madidetect niya naka-open yung door. Maglalabas siya ng error na DE, door open error. Yan. So ito, natingin yung labada nila. Nasa kalagitnaan siya ng laba. Biglang nag-off. Yan, so okay na. Nagawa na yung problem niya. So DE, then start ulit. Yan, so okay na ito. Actually, mahal din yung board ng ganito ng LG na inverter. Yan, pero buti lang nagkakataon na nare-repair ko pa yung sira ng kanyang board. So may mga na-repair na rin akong ibang ganito, no power talaga siya. So na-repair ko namin yung mismong sira ng board niya. Yan, so start, dapat nagbi-blink yun. Kapag naka-steady yan, sabihin na walang activity, naka-pause, o dapat nagbi-blink. Yan, so nagkarga na siya ng water. So yung water level, so pause muna. Lagay ko lang muna yung water level sa number 1 para mabilis siyang umikot, para malaman ko kaagad kung okay yung kanyang wash cycle o kung gumagana yung kanyang water sensor at iba pa. Yan, number 1 lang muna. So kanya na test ko na yung kanyang spin dry, okay naman, gumana naman. Kasi minsan meron ako na-encounter na ganito, no power, na-repair ko yung problem ng board, pero okay yung wash niya, nagwa-wash siya, and then ayaw niya umikot ng spin dry. So nakalimang beses na ako nagpalit ng water sensor, ganun pa rin. Yun, talagang hindi na na-repair yun, dahil talagang related na rin sa board. So ayaw gumana yung spin dry niya. So napag-power ko naman siya, kaya nga lang ayaw mag-spin dry. And then naka 5 times na ako nagpalit ng water sensor, which is related doon sa ganung problem usually. Yan, talagang wala na ang problem. Ito, bine-verify ko lang kung gagana yung wash niya. So that means okay na. Yan, then mahalaga yung warranty. 3 months warranty. 3 months warranty. Yan, kapag bumalik yung same problem, babalikan. So dito ito sa Palas Athena Subdivision, Palas Athena Classic, Nabu, Imus, Cavite. So hintayin ko lang na mag-wash. Yan, so nag-wash na siya. That means okay na lahat ng function niya. Okay yung pagkarga ng water, okay yung pag-wash, so meaning okay yung kanyang mga water sensor, then okay na rin yung kanyang spin dry kanina. Yan, test ko lang ulit. So spin lang, spin, then start. Yan, so tapon yung water niya. Nice.
So kanina umikot naman natin ng spin dry. Yan, medyo mahina lang yung pasok ng water. Kaya tulikon lang ulit yung kanyang pag-wash. So piliin ko lang muna yung water level na ay number 1 lang. Yan, number 2. Yan. Kasi naglalabas sila nung biglang tumigil tong washing machine na to. So meron pa naka-stock na labada. So start. So ayan yan, nakabukas kapag siya ay naka-wash. Kaya nag-DDE. Pero meron mga brand ng washing machine at modelo na pwede siyang buksan kahit siya nag-wash. Nakaprogram lang siya mag-error kapag sa spin dry. Yung kasi ang delikado na kapag binuksan ng bata naka spin dry, delikadong mabali ang kamay. Yan, so hindi siya nagbiblink. Yan, meaning naka-pause siya, so kailangan nagbiblink siya. Kaya start ko ulit. So papasok yung water niyan. So ano to, verify good na lahat. So ang problem nito is walang power. So tinesting ko lang lahat yung kanyang function, which is okay naman lahat, meaning good na to. Okay na. Thank you Lord, nagawa na naman isang sirang washing machine. Yan, thank you po. So 3 months warranty ito.